hindi na kailangan. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngao sa loob ng malaking library, isang sagupaan ng dalawang taong parehong nasaktan, parehong takot magtiwala. Hindi yan totoo, sigaw ni Ram. Talaga ba, hamon ni Lika? O baka naman natatakot ka lang na may pakialam ka na? Na hindi mo na kontrolado ang nararamdaman mo. Ang huling mga salita ay tumama kay Ram. Natigilan ito. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang halo ng pagnanasa, pagkalito at desperasyon. At sa gitna ng kanilang sigawan, sa gitna ng bigat ng hangin sa pagitan nila, ginawa ni Ram ang isang bagay na hindi inaasahan nilang dalawa. Hinawakan nito ang kanyang batok, inilapit ang mukha nito, at hinalikan siya. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay isang halik na puno ng galit at frustrasyon. Marahas. Mapusok. Isang pag-angkin. Naramdaman ni Lika ang init, ang puwersa, ang desperasyon ni Ram na maintindihan siya, na makakuha ng sagot na hindi niya kayang ibigay. Sa isang iglap, tumugon si Lika. Ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon, ang takot, ang pangulila, ang namumuong pagtingin para sa lalaking ito, ay sumabog sa halik na iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon, sa init ng mga labi ni Ram. Ngunit kasing bilis ng pagsisimula nito, ay siya ring bilis ng paghila niya sa kanyang sarili palayo. Nanginginig. Humihingal. Ang katotohanan ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang misyon. Ang panganib. Ang mga pader na dapat ay hindi niya giniba. Tumingin siya kay Ram na nakatingin din sa kanya, ang mga mata ay nagpapakita ng parehong gulat at pagkalito. Itinulak niya ito ng bahagya palayo. Hindi ito maaari, sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Tinalikuran niya ito. Hindi mo naiintindihan. Bago pa man makapagsalita si Ram, mabilis siyang naglakad palabas ng library, palayo sa lalaki, palayo sa halik, palayo sa isang damdaming alam niyang wawasak sa kanilang dalawa. Iniwan niya si Ram na nakatayo roon, tulala, ang mga daliri ay marahang dumadampi sa sarili nitong mga labi, na para bang sinusubukang alamin kung ang lahat ng nangyari ay totoo. Ang lasa ng labi ni Lika ay nanatili sa bibig ni Ram, isang mapait na tamis na hindi niya maalis. Ang halik na iyon ay hindi nagbigay ng sagot, sa halip, nag-iwan ito ng 1,000 bagong tanong. Habang nakatayo siyang mag-isa sa library, ang katahimikan ay tila sumisigaw sa kanya. Sino si Lika? Sino si Angelica Alcantara? Isa ba siyang anghel na tagapagligtas o isang demonyong nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para magtaksil? Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala na ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay, ang babaeng nakita niyang umiiyak sa kanyang panaginip, ay nagsasabi ng totoo. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay napakalalim. Ang pagtataksil na minsan na niyang naranasan ay nag-iwan ng isang pilat na kumikirot sa tuwing may sumusubok na pumasok sa kanyang mundo. Ang tiwala ay isang karangyaan na hindi na niya kayang ibigay ng basta-basta. Nalilito at gulong-gulo ang isip, kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong makakaintindi. Isang kaibigan. Kinabukasan, pinuntahan niya si Marco sa opisina nito sa Security Department. Naabutan niya itong abala sa pagtingin sa mga GIF footage mula sa charity gala. Marco, tawag ni Ram. Agad na tumayo si Marco. Sir, may kailangan po kayo. Isinara ni Ram ang pinto. Kailangan kong makausap ka. Bilang isang kaibigan, hindi bilang empleyado ko. Sumeryoso ang mukha ni Marco at tumango ito, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Ano po yon, Ram? Umupo si Ram, napahilamos sa kanyang mukha. Tungkol kay Lika. Hindi umimik si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Hinayaan niya lang si Ram na magsalita. At nagsalita nga si Ram. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagiging mailap nito, ang sikretong pagkatao, ang pangalang Angelica Alcantara, at maging ang halik sa library. Sa bawat salita, gumaan ang dibdib niya, ngunit kasabay nito, ang pagtingin niya sa mga pangyayari ay nababahiran na ng perspektibo ng isang taong minsan nang naloko. Matapos niyang magsalita, huminga ng malalim si Marco. Ram, matagal na tayong magkaibigan. Ayoko nang makita kang masaktan ulit. Tumango si Ram. Ito mismo ang kailangan niyang marinig.
Mahirap pagkatiwalaan ang isang taong maraming tinatago. Pagpapatuloy ni Marco, maingat ang bawat salita. Ang pagliligtas niya sa'yo. Pwedeng totoo. Pwedeng bahagi rin ng isang mas malaking plano para makuha ang tiwala mo, para makalapit sa'yo. Hindi natin alam. Ang mga salita ni Marco ay tumama sa target. Ito ang mismong mga takot na umiikot sa isip ni Ram. I want to trust her, Marco, pag-amin ni Ram, ang boses ay puno ng pagod. Alam ko, sabi ni Marco, tinapik ang kanyang balikat. Pero sa ngayon, hayaan mo muna kaming gawin ang trabaho namin. Doblehin namin ang pagbabantay. Alamin natin kung sino talaga siya. Hanggat hindi natin nakukuha ang buong katotohanan, mag-ingat ka. Huwag kang magpadala sa emosyon. Gumaan ang pakiramdam ni Ram. Tama si Marco. Kailangan niyang maging lohikal. Kailangan niyang unahin ang kanyang kaligtasan. Makalipas ang isang linggo, may nakatakdang business trip si Ram sa isang probinsya sa Timog para sa isang site inspection ng itatayong bagong planta. Kasama sa convoy si Lika at si Marco, kasama ang dalawa pang security car. Habang nasa biyahe, ramdam ni Lika ang tensyon. Halos hindi na siya kinakausap ni Ram maliban kung kinakailangan. Propsional. Malamig. Ang init sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang pader ng yelo. Nasasaktan siya, ngunit alam niyang ito ang tama. Ito ang dapat. Nasa isang mahaba at palikong daan sila na may makakapal na puno sa magkabilang gilid nang mangyari ito. Biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang salamin sa bintana sa gilid ni Ram ay nabasag. Bumaba, sigaw ni Lika, ang kanyang training ay agad na pumasok. Ngunit bago pa man niya mahila si Ram, mas mabilis si Marco na nasa shotgun seat. Mabilis itong lumingon, ginamit ang sariling katawan para takpan si Ram. Itinulak ito pababa sa sahig ng sasakyan. Sir, dapa, sigaw ni Marco. Kasabay ng sigaw nito ay isang malakas na kalabog sa katawan nito, na sinundan ng isang ungo ng sakit. Aarf. Ang mga security car sa likuran ay nagsimula ng gumanti ng putok. Ang driver ng kanilang sasakyan ay humarurot para makalayo sa kill zone. Ang putukan ay tumagal lang ng halos 1 minuto bago tuluyang tumahimik habang papalayo sila. Marco, sigaw ni Ram, puno ng pag-aalala. Marco, ayos ka lang. Nakasubsob pa rin si Marco sa ibabaw niya. Dahan-dahan itong gumalaw, umuungol. Ayos lang ako, sir. Kayo? Ayos lang kayo. Nang makaangat ito, nakita ni Ram ang isang butas ng bala sa kanang dibdib ng suot nitong tactical vest. Sa ilalim nito, may mansa ng dugo na unti-unting kumakalat. May tama ka, sabi ni Ram, ang boses ay nanginginig. Gasgas lang to, sir. Mabuti na lang at may vest ako, sabi ni Marco, humihingal, umaarteng nasasaktan. Tumingin si Ram kay Lika. Nakaupo ito sa likod, ang mukha ay seryoso, hawak ang isang baril na hindi man lang niya namalayang hinugot nito. Ngunit hindi ito ang nakapukaw sa atensyon ni Ram. Ang nakita niya ay ang kawalan ng gulat sa mukha nito. Ang kanyang pagiging kalmado ay biglang naging kahina-hinala sa kanyang mga mata. Para bang inaasahan na nito ang mangyayari. Nang makarating sila sa pinakamalapit na ligtas na lugar, isang lumang bahay na pag-aari ng kumpanya, agad na tinulungan ni Ram si Marco. Kailangan nating dalhin ka sa ospital, sabi ni Ram. Hindi na, sir. Sugat lang to, mas mahalaga ang seguridad ninyo, sabi ni Marco, ang boses ay hirap ngunit matatag. Maya-maya, may inilabas itong isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang burner phone. Wasak ang screen nito. Nakuha ko to, sir. Nahulog ng isa sa mga umatake bago siya tumakbo, sabi ni Marco, iniabot ito kay Ram. Sinubukan kong habulin pero kinuha ni Ram ang telepono. Ginamit niya ang dulo ng ballpen para buksan ang message inbox. May isa lang na mensahe doon, isang sent item. Ang puso ni Ram ay dumadagundong habang binabasa niya ang text. To unknown number. Tapusin na si De Villa. Huwag mag-alala, ako na ang bahala sa bodyguard. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang likuran. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Ako na ang bahala sa bodyguard. Tumingin siya kay Marco na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Anong ibig sabihin nito? Umiling si Marco, umarteng naguguluhan din, hindi ko alam, sir. Pero,
Ako na ang bahala sa bodyguard, pwedeng ibig sabihin nito ay siya ang susunod na target. Oo, baka naman siya ang nagbabantay mula sa loob para masigurong magtatagumpay sila. Na siya ang bahala sa sarili niya dahil kasama siya sa plano. Ang huling mga salita ay parang laso na kumalat sa buong sistema ni Ram. Lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan na puno ng pagdududa, ang pangalang Angelica Alcantara na isang suspect. Ang mga lihim. Ang pagiging kalmado nito kanina habang inaatake sila. At ngayon, ito. Ang halik sa library. Ang mga sandali ng koneksyon. Ang pag-aalaga. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Isang masakit na pagtatanghal para makuha ang kanyang tiwala. Hawak niya ang telepono sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mukha ni Lika ay pumasok sa kanyang isipan. Ang mga matang iyon na akala niya ay puno ng kalungkutan. Mga mata pala ng isang traidor. Gumuho ang kanyang mundo. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho at naging abo, tinanggay ng hangin ang pagkakanulo. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang umasa ang kanyang puso. Walang kamalay-malay si Lika sa bitag na perpektong inilatag ni Marco. Ang tanging alam niya ay ang lamig. Isang lamig na hindi dulot ng aircon ng sasakyan, kundi ng katahimikang namamagitan sa kanila ni Ram habang pabalik sila sa Maynila. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa lugar ng ambush ay tila 1 kilometrong naglalayo rin sa kanilang mga puso. Sinubukan niyang kausapin ito. Ayos ka lang po ba talaga, sir? I'm fine, sagot nito, ang mga mata ay nakatuon sa bintana, ang boses ay kasing talim ng bubog. Hindi na siya umimik. Isinara niya ang kanyang bibig at isinara na rin ang kanyang puso sa sakit ng pagtangging iyon. Sa isip niya, inuulit-ulit niya ang mga nangyari. Ang mga putok. Ang bilis ng mga pangyayari. May mali. May hindi tama. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang kanyang instinct ay sumisigaw na may pagkakanulo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakitang patunay. Pagdating nila sa mansyon, bumaba si Ram ng sasakyan nang hindi man lang siya tinitingnan o hinihintay. Pumasok ito sa loob, ang mga yabag ay mabibigat at puno ng galit. Sumunod si Lika, isang masamang kutob ang gumagapang sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Manang Elena sa maisala, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari, iha? Tanong ng matanda. Nagkaproblema lang po sa biyahe, Manang, sagot niya, sinubukang umiti. Sa sandaling iyon, bumaba si Ram mula sa 2nd palapag. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay madilim at walang anumang emosyon. Ang itsura nito ay nagpapatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa opisina ko. Ngayon din, sabi nito sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Sumunod si Lika, ang bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang isang pagtapak sa mga nagbabagang uling. Pagpasok nila sa library, isinara ni Ram ang pinto ng may malakas na kalabog. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang buong bigat ng galit sa mga mata nito. Ito ay isang galit na hindi mainit at sumisigaw, kundi isang galit na malamig, tahimik at mas nakamamatay. Sino ka ba talaga? Tanong nito, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Isa ka bang bodyguard? O isang magaling na aktres? Napakunot ang noo ni Lika. Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag mo akong daanin sa ganyan, sigaw nito, ang kalmadong anyo ay biglang nabasag. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko malalaman? Sir, anong? Ito, sabi ni Ram, at may ibinato ito sa paanan niya. Isang sirang burner phone. Ang teleponong nakita niya sa kamay ni Marco kanina. Ano yan, ha? Parte ba yan ng script ninyo? Nanginginig na pinulot ni Lika ang telepono. Ang screen ay basag, ngunit nababasa pa ang huling mensahe. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala habang binabasa niya ang mga salita. Tapusin na si De Villa. Huwag mag-alala, ako na ang bahala sa bodyguard. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Umikot ang kanyang paningin. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, umaasang magbabago ito, umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ako na ang bahala sa bodyguard. Hindi Bulong niya, umiling-iling. Tumingala siya kay Ram, ang mga mata ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. Hindi totoo yan, Ram.
Frame up 2. Hindi ako yan. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Ram. Frame up. Lika, o Angelica, o kung ano paman ang tunay mong pangalan, tapos na ang pag-arte mo. Ang galing mo. Napaniwala mo ako. Napaniwala mo akong may pakialam ka. May pakialam ako, sigaw niya, ang luha ay nagsimula nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ram, maniwala ka sa akin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Marco, ang braso ay nakasling, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sir, narinig ko ang sigaw ninyo. May problema po ba? Tanong nito, tiningnan si Lika na parabang ito ang pinakamasamang tao sa mundo. Sinabi ko na sa inyo, sir. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Napako ang tingin ni Lika sa eksena sa harap niya. Si Ram, ang lalaking sinimulan na niyang pagkatiwalaan, ang lalaking hinalikan niya sa mismong silid na ito. At si Marco, ang traidor, na umaarteng isang tapat na kaibigan. Tumingin si Ram mula kay Lika papunta kay Marco, tapos pabalik ulit kay Lika. At sa mga mata ni Ram, nakita ni Lika ang kanyang hatol. Ang pagpili. Pinili niyang maniwala sa kanyang kaibigan. Pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ni Lika. Umalis ka, sabi ni Ram, ang boses ay walang buhay, ang mga mata ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa isang malayong lugar na puno ng sakit at pagkadismaya. Natigilan si Lika. Ano? Sabi ko, umalis ka, pag-ulit nito mas malakas na ngayon. Umalis ka sa pamamahay ko. Tumingin ito sa kanya, at ang nakita ni Lika sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa sa galit, wala. Isang kawalan. Na para bang binura na siya nito sa kanyang mundo. You're fired, sabi nito, ang bawat salita ay isang punyal na tumatark sa kanyang puso. Kunin mo ang mga gamit mo at ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay. Anong sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang perpektong kasinungalingan? Tinalikuran niya sila. Ang kanyang likod ay tuwid, isang huling piraso ng dignidad na pinanghahawakan niya. Hindi niya hahayaang makita nila siyang tuluyang gumuho. Naglakad siya palabas ng library, ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Hindi niya nilingon si Ram. Hindi na niya kaya. Habang naglalakad siya pababa ng hagdanan, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Isang mahinang ambon na unti-unting lumakas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag sa maisala at lumabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Ang ulan ay agad na bumasa sa kanyang buhok at damit, malamig at walang awa. Naglakad siya palayo sa mansyon, palayo sa tanging lugar na naramdaman niyang ligtas siya sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi niya kayang ilabas. Ang bawat hakbang ay isang paglalakad palayo sa isang posibleng kaligayahan na ngayon ay abo na lang. Sa bintana ng library sa ikalawang palapag, pinanood siya ni Ram na maglakad palayo hanggang sa maging isa na lang siyang maliit na anino sa gitna ng malakas na ulan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, isang luhang puno ng galit, sakit at pinagsisihan. Sa isang sulok sa likuran niya, na hindi niya nakikita, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Lumipas ang mga araw na parang mga multo, walang kulay, walang buhay. Ang ulan na sumabay sa pag-alis ni Lika ay tumila na, ngunit ang bagyo sa loob ni Ram ay patuloy pa ring nananalasa. Sinubukan niyang bumalik sa dati. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, umaasang ang bigat ng mga papeles at walang katapusang mga pulong ay kayang tabunan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi. Sa gitna ng isang mahalagang board meeting, habang ipinipresenta ng kanyang CA ang quarterly earnings, ang isip ni Ram ay lumilipad. Hindi ang mga numero sa screen ang nakikita niya, kundi ang mga mata ni Lika na puno ng luha, sumisigaw na isa itong frame up. Ang boses nito ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang akusasyong hindi niya matakasan. Sir Ram? Napapitlag siya. Lahat ng mga mata sa silid ay nasa kanya, naghihintay. Ano yon? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Tinatatanong po kung aprobado na ang budget para sa bagong marketing campaign, sabi ng CA, halatang nag-aalangan. Just do whatever.
Aprobado na, sagot niya ng walang gana, ikinagulat ng lahat. Ang dating metikulosong sihi na sinusuri ang bawat sentimo ay bigla na lang naging walang pakialam. Ang mansyon ay naging isang malaking kulungan. Ang bawat sulok ay may alaala ni Lika. Ang library kung saan sila naghalikan. Ang kusina kung saan naabutan niya itong umiinom ng gatas. Ang hagdanan kung saan niya ito huling nakitang naglalakad palayo. Ang katahimikan ay nakakabingi at mas gugustuhin pa niya ang ingay ng kanilang mga bangayan kaysa sa emptiness na ito. Si Marco ay laging naroon, umaasta bilang isang tapat at nag-aalalang kaibigan. Ram, kailangan mong kumain, sabi nito isang gabi, habang nakatayo si Ram sa balkonahe, nakatingin sa kawalan. Hindi ako gutom, sagot niya. Hindi pwedeng ganyan. Pinapabayaan mo na ang sarili mo, sabi ni Marco, inilapag ang isang tray ng pagkain sa mesa. Nalulungkot ako na nangyari to, na nasaktan ka na naman. Pero ginawa mo ang tama. Inalis mo ang isang banta sa buhay mo. Tumango lang si Ram. Gusto niyang maniwala sa mga salita ni Marco. Gusto niyang isipin na ginawa niya ang tama. Ngunit kung tama ang ginawa niya, bakit parang mali ang pakiramdam? Bakit sa tuwing gabi, ang pagsisisi ang yumayakap sa kanya sa halip na ang ginhawa? Isang linggo matapos niyang paalisin si Lika, hindi na niya natiis. Ang silid nito sa itaas ay nananatiling sarado, isang monumento sa isang masakit na alaala. Manang Elena, tawag niya sa kasambahay. Pakiligpit na ang lahat ng gamit sa guest room. Itapon niyo na lahat. Pero Sir D. Nag-aalangang sabi ni Manang Elena. Baka po bumalik si Maam Lika. Hindi na siya babalik, sabi ni Ram, ang lamig sa kanyang boses ay ikinagulat maging ng kanyang sarili. Ngunit ng hapong iyon, habang nag-iisa siya sa mansyon, ang kanyang mga paa ay maisariling isip. Dinala siya nito sa harap ng silid ni Lika. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, malinis at hindi ginalaw. Ngunit ang amoy. Nandoon pa rin ang banayad na amoy ni Lika. Isang halo ng sabon at ng kung anong di maipaliwanag na halimuyak na tanging sa kanya lang. Parang multo, ang kanyang presensya ay nananatili sa silid. Nilapitan niya ang kama. Dito niya ito nakitang binabangungot. Dito niya ito hinawakan para pakalmahin. Napaupo siya sa gilid nito, ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Gusto niyang magalit, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kalungkutan. Tumayo siya, handa nang umalis, handa nang isara ang pinto at ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang paningin. Sa ilalim ng kama, bahagyang natatakpan ng bedskirt, may isang maliit na bagay. Yumuko siya para kunin ito. Isang maliit, luma at itim na aklat. Isang prayer book. Nang buksan niya ito, nakita niya ang titulo sa unang pahina, Panalangin kay San Miguel Arcangel. Kumunot ang noo ni Ram. Isang prayer book. Para kay St. Michael, ang patron ng mga sundalo at pulis? Bakit magkakaroon ng ganito ang isang traidor? Isang espiya? Hindi ito tumutugma. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa loob. Luma na ito at naninilaw. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Isa itong lumang news clipping mula sa isang dyaryo. Ang headline, Pulis, bumulagtad hi engkwentro, kinilalang bayani. Binasa niya ang artikulo. Tungkol ito sa isang pulis na nagngangalang Miguel Reyes, na namatay sa isang illegitimate encounter, laban sa mga drug syndicate. Pinarangalan ito dahil sa kanyang katapangan. Ngunit ang pangalan sa dulo ng artikulo ang nagpatigil sa paghinga ni Ram. Naiwan ni Reyes ang kanyang pamilya at ang kanyang partner sa serbisyo, si Angelica Alcantara, na kasama niya noong mangyari ang insidente. Angelica Alcantara. Ang pangalan. Ang ranggo. F.A. 2. Senior Police Officer 2. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ram. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang babaeng pinalayas niya ay hindi isang suspect. Isa siyang pulis. Isang tunay na pulis. At ang pangalan ng namatay na partner nito. Miguel. Miguel. Huwag. Miguel. Ang sigaw ni Lika sa kanyang panaginip. Hindi ito isang simpleng panaginip.
Isa itong alaala. Isang bangungot na paulit-ulit niyang binabalikan. Hawak niya ang news clipping sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kwento ni Marco ay unti-unting gumuho sa kanyang isipan. At sa gitna ng mga nagbabagsakang piraso ng kasinungalingan, isang bagay ang biglang nagliwanag sa kanyang isipan. Ang simbolo. Ang simbolo na inukit ng sniper sa bintana ng hotel. Ang simbolo na ipinakita sa kanya ni Lika, na sinabi nitong pamilyar sa kanya. Ang simbolo na binaliwala ni Marco at sinabing isang simpleng igang sign ilang. Sa ilalim ng artikulo may isang maliit na larawan. Ang logo ng police unit ni na Miguel at Angelica. Isang pakpak ng agila na may ahas na nakapulupot dito. Parehong-pareho. Ang sniper na bumaril sa kanya ay miyembro ng dating unit ni Lika. Ang ibig sabihin hindi siya ang nag-utos. Siya ang target. Noon pa man. Ang pag-atake sa hotel ay hindi para sa kanya. Para iyon kay Lika. Binitawan ni Ram ang news clipping na para siyang napaso. Napahawak siya sa kanyang bibig, ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na mapigilan. Ang mga piraso ay nag-ugnay sa isang nakakakilabot na katotohanan. Ang itim na van. Ang sniper. Ang ambush sa probinsya. Lahat ay hindi para sa kanya. Lahat ay para sa babaeng pilit na nagtatago mula sa kanyang nakaraan. Lahat ay isang bitag. At ang ebidensya, ang burner phone, ay isang perpektong frame-up na inihanda ni Marco. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Ang traidor ay hindi si Lika. Ang traidor ay si Marco. O invay God, bulong ni Ram sa katahimikan ng silid, ang boses ay basag at puno ng horror. Hinagis niya ang isang babaeng bayani sa mga demonyong humahabol dito. What have I done? Ang pagkakatuklas ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Ram mula sa isang mahabang pagkakatulog sa kasinungalingan. Ang sakit at galit na nararamdaman niya para kay Lika ay biglang nag-iba ng direksyon, na parang isang rumaragasang ilog na biglang lumiko at ngayon ay buong bagsik na nakatutok kay Marco at sa kanyang sarili. Ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya, halos hindi siya makahinga. Bawat segundo na lumilipas ay isang segundong lalong napapahamak si Lika, na mag-isang hinaharap ang isang panganib na siya mismo ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Mabilis. Ngunit hindi na siya maaaring magtiwala sa kahit sino sa kanyang paligid. Ang security team niya ay pinamumunuan ni Marco. Ang mga pulis? Kung totoo ang hinala niya, ang nasa likod nito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang simpleng traidor na kaibigan. Mag-isa siya rito. Ngunit hindi siya mahina. Si Ramon de Villa ay hindi naging sifi ng ₱1 bilyon kumpanya sa pamamagitan ng pagiging tanga. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang yaman, impluwensya, at talino para itama ang kanyang pagkakamali. Ang unang hakbang, alamin ang buong katotohanan. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nagbago. Pumasok siya sa opisina, ninisyan si Marco, at nagpanggap na abala sa trabaho. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanyang opisina, ibang laban ang kanyang ginagawa. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang taong may utang na loob sa kanyang ama, isang taong mapagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang utos niya, imbestigahan ang lahat tungkol kay Angelica Alcantara, at kasabay nito, ang bawat galaw at transaksyon ni Marco Solis sa nagdaang 6 na buwan. Habang naghihintay ng resulta, siya mismo ay nagsimulang maghanap. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, nakuha niya ang pangalan ng ahenteng humahawak sa mga kaso ng Witness Protection Program, sa National Bureau of Investigation. Agent Rivas. Hindi naging madali ang pag-set ng meeting. Ilang beses siyang tinanggihan. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni General Ricardo Acosta, isang pangalang narinig niya sa kanyang ama noon bilang isang makapangyarihang opisyal na konektado sa mga espesyal na operasyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pumayag si Agent Rivas na makipagkita. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanuri ng bis. Si Agent Rivas ay isang lalaking nasa mga 40 anyos, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Anong kailangan mo sa akin, Jim de Villa? Tanong nito, diretso sa punto. Inilapag ni Ram ang isang folder sa mesa.
Sa loob nito ay ang kopya ng news clipping, isang malinaw na larawan ng simbolo ng death squad na nakita sa hotel, at ang mga detalye ng dalawang pag-atake sa kanya at kay Lika. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Angelica Alcantara, sabi ni Ram. At gusto kong malaman kung bakit sinusubukan siyang patayin ng mga tao ni General Acosta. Tiningnan ni Agent Rivas ang mga papel, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ni Ram ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes. Ang mga impormasyon tungkol sa mga protektado namin ay confidential, sabi ng ahente. Confidential? Tumawa si Ram ng walang saya. Confidential ba habang ang babaeng pinoprotektahan ninyo ay nasa labas ngayon, hinahanting na parang isang hayop dahil sa kapabayaan ninyo at sa katangahan ko? Hindi ko alam kung anong nangyari, Agent Rivas. At kailangan kong malaman para mailigtas siya. Tinitigan siya ng ahente ng matagal na para bang tinitimbang ang kanyang pagkatao. Sa huli, huminga ito ng malalim. Sige, sabi ni Agent Rivas. Ikukwento ko sa'yo. At ikinuwento nga niya ang lahat. Ang kwento ni Angelica Alcantara ay hindi lang simpleng kwento ng isang pulis. Siya at si Miguel Reyes ay mga idealistang pulis na naging bahagi ng isang elite unit sa ilalim ni General Acosta. Akala nila nililinis nila ang lipunan. Ngunit unti-unti, natuklasan nila ang katotohanan. Ang kanilang unit ay isang death squad na ginagamit ni Acosta para patahimikin ang kanyang mga kaaway at protektahan ang kanyang sariling drug syndicate. Nang subukan nilang mag-ipon ng ebidensya para ilantad si Acosta, nalaman ito ng general. Ang iengkwentro kung saan namatay si Miguel ay isang setup. Isa itong pagpatay. Nakasaksi si Angelica sa lahat. Siya dapat ang isusunod, ngunit nagawa niyang makatakas. Pumasok siya sa GIS, dala ang mga ebidensyang naipon nila, umaasang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Miguel. Ang pagtatrabaho niya bilang bodyguard ni Ram ay isang paraan para manatiling nakatago habang naghihintay ng tamang oras para sa kaso. Habang nakikinig si Ram, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bigat ng kasalanan ay lalong bumigat. Ang babaeng pinalayas niya ay hindi lang isang inosenteng tao, isa siyang bayani na isinakripisyo ang lahat para sa tama. Kasabay nito, pumasok ang isang text message sa telepono ni Ram. Galing sa pribadong investigador. Isang bank statement. Nagpapakita ito ng sunod-sunod na malalaking cash deposit sa isang offshore account na nakapangalan kay Marco Solis. Ang mga petsa ng deposito ay tumutugma sa mga araw pagkatapos ng bawat pag-atake. Si Marco Solis, sabi ni Ram, ipinakita ang telepono kay Agent Rivas. Ang head of security at matalik kong kaibigan. Siya ang traidor. Siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Acosta. Tiningnan ni Agent Rivas ang telepono at tumango. Ito na ang nawawalang piraso. Kaya pala laging isang hakbang sa unahan si Acosta. Isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Ram. Isang takot na mas matindi pa sa naramdaman niya noong siya ang tinatarget. Nasaan si Lika ngayon? Tanong niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Nasaan si Angelica? Umiling si Agent Rivas, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Iyon ang problema, Jim de Villa. Pagkatapos niyang umalis sa'yo, hindi na namin siya makontak. Nawala na siya sa radar namin. Tumingin ito sa mga mata ni Ram, at ang sinabi nito ay nagpaguho sa natitirang pag-asa niya. Hinahanap na rin siya ng mga tao ni Acosta. Kung mauuna sila sa atin na mahanap siya. Hindi na tinapos ng ahente ang sasabihin, pero alam na ni Ram ang kasunod. Kung mauuna sila, patay si Angelica. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat anino sa dilim, ay isang posibleng banta. Ilang araw nang nagtatago si Lika, palipat-lipat ng murang motel, ginagamit ang natitira niyang pera at ang lahat ng natutunan niya sa serbisyo para manatiling isang hakbang sa unahan ng kanyang mga kaaway. Ngunit alam niyang naubusan na siya ng oras. Sa isang maliit at maruming silid, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pagod na siyang tumakbo. Pagod na siyang magtago. Ang pag-alis niya sa mansyon ni Ram, ang sakit ng pagkakanulo, lahat ay nagsilbing panggatong sa isang apoy na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang apoy ng galit. Hindi na siya si Lika, ang bodyguard. At hindi na rin siya si Angel, ang saksing nagtatago.
Ngayong gabi, siya si dalawa Angelica Alcantara. At tatapusin na niya ang laban na ito. Tiningnan niya ang kupas na litrato ni Miguel na laging dala niya. Ang nakangiting mukha nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa'yo to, Miggy, bulong niya. Oras na para tapusin to. May isang tao lang na makapagtuturo sa kanya kung nasaan si General Acosta. Ang ahas na nasa loob ng bakuran ni Ram. Si Marco Solis. Ginamit niya ang kanyang mga lumang kontak sa underworld, mga informant na tinulungan niya noon. Nalaman niya ang isang lugar, isang abandonadong warehouse sa may pier, kung saan madalas makipagkita si Marco sa kanyang mga kliyente. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gabi. Madilim ang paligid ng pier, tanging ang kalawang na ilaw mula sa mga poste ang nagsisilbing liwanag. Ang amoy ng dagat ay nahahaluan ng amoy ng nabubulok na basura at langis. Tahimik na pumasok si Lika sa warehouse na parang isang aninong gumagapang sa dilim. Naabutan niya si Marco sa gitna ng warehouse, may kausap sa telepono. Opo, General. Huwag kayong mag-alala. Malapit na naming mahanap si Alcantara. Isang tawag lang mula sa mga tao ko, di. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Lika. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niyang mga kahon. Huwag mo nang pagurin ang mga tao mo, Marco. Nandito na ako. Gulat na napalingon si Marco. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot nang makita si Lika. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Lika, papaano mo nalaman ang lugar na to? Marami kang hindi alam tungkol sa akin, sabi ni Lika, dahan-dahang lumalapit. Gaya ng hindi mo alam na sa bawat pagtataksil na ginagawa mo, may isang piraso ng kaluluwa mong namamatay. Hindi mo naintindihan, sigaw ni Marco, umaatras. May malaki akong utang. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Lahat tayo may dahilan, Marco, sabi ni Lika, ang boses ay malamig. Pero hindi lahat tayo pinipiling maging traidor. Ibinenta mo ang kaibigan mo. Ibinenta mo ako. Para saan? Sa pera? Wala kang alam. Alam kong ikaw ang nag-set up ng lahat, pagpapatuloy ni Lika. Ang sniper. Ang ambush. Ang burner phone. Ang galing ng plano mo. Halos napaniwala mo na rin ako. Sa sandaling iyon, ang takot sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Sayang nga lang at huli na ang lahat. Bobo ka talaga, Alcantara. Pumasok ka sa sarili mong bitag. Kasabay ng kanyang mga salita, malalaking anino ang lumabas mula sa likod ng mga container van. 5 lalaking armado nakapalibot sa kanila. At mula sa gitna ng mga ito, isang pamilyar na figura ang lumitaw, pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, may malaking tiyan at isang mukhang puno ng kasamaan. Si General Ricardo Acosta. Bravo! Bravo, sabi ng general, ang boses ay umalingaw sa warehouse. Isang reunion ng mga paborito kong pulis. Ang namatay at ang taksil. Tumingin ito kay Marco. Salamat sa pagdala sa kanya rito, Marco. Mahusay na trabaho. Nanlamig si Lika. Bitag nga. Mulat sa pool. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, General, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Ang usapan natin ang pamilya ko, di. Tumawa si Acosta, isang tawang nakakakilabot. Lumapit ito kay Marco at tinapik ito sa pisngi. Naman, Marco. May usapan tayo. Bigla, sa isang mabilis na kilos, bumunot ng baril si Acosta mula sa kanyang tagiliran at itinutok ito sa dibdib ni Marco. Bago si Ivy makapag-react sa Marco, isang malakas din iputok dan umalingaungaw. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa gulat. Tumingin siya sa kanyang dibdib kung saan mabilis na kumakalat ang dugo, bago siya tumingin kay Acosta, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Wala nang loose ends, sabi ni Acosta, habang si Marco ay bumabagsak sa sahig, wala nang buhay. Ang mga tauhan ni Acosta ay agad na itinutok ang kanilang mga baril kay Lika. Humarap si Acosta sa kanya, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Nakakalungkot. Ikaw na lang ang natitira sa unit ninyo. Dapat sinama ka na lang ni Miguel noon sa impyerno.
Demonyo ka, sabi ni Lika, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Salamat sa papuri, sabi ni Acosta. Itinutok nito ang baril na umuusok pa kay Lika. Ang parehong baril na pumatay kay Marco. Ang parehong kalibre na pumatay kay Miguel. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to, isang bala para sa lahat ng sakit ng ulo na idinulot mo sa akin, sabi ng general. Any last words, de Dalawa Alcantara? Napapikit si Lika, tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Ang mukha ni Miguel at ang malungkot na mga mata ni Ram ang huling mga imaheng pumasok sa kanyang isipan. Patawad, Ram. Patawad, Miggy. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong warehouse. Ang malaking metal na pinto sa kabilang dulo ay biglang bumukas ng may nakakabinging ingay. Isang maliwanag na liwanag ang pumasok, sinisilaw silang lahat. At mula sa liwanag na iyon, isang sigaw ang narinig, puno ng galit at desperasyon. Don't you dare touch her. Hindi makapaniwala si Lika sa kanyang nakikita. Nakatayo roon, sa bukana ng warehouse, ang anino ng isang lalaki. Si Ram. Ram. Ang takot na kumakain sa sistema ni Ram ay nawala, napalitan ng isang purong, nag-aalab na galit nang makita niya ang baril ni Acosta na nakatutok kay Lika. Sa isang iglap, hindi na siya si Ram de Villa, ang sihi na sanay sa mga boardroom. Siya ay isang lalaking handang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Bago pa man siya makarating sa warehouse, tinawagan na niya si Agent Rivas. Alam ko na kung nasaan sila. The pier. Warehouse 7. I'm going in. Kailangan ko ng backup. Huwag kang pumasok mag-isa, de Villa. Maghintay ka, sigaw ni Rivas sa telepono. Wala na tayong oras, sagot ni Ram bago ibaba ang tawag. Ngayon, nakatayo siya sa bukana, ang mga ilaw ng kanyang kotse na nakatutok sa loob, nagsisilbing isang desperadong distraction. Alam niyang tanga ang ginawa niya, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay mailigtas si Lika. Sino ka naman? Tanong ni Acosta, halatang naiinis sa pagkakaistorbo. Ako ang taong sisigurong mabubulok ka sa kulungan, sagot ni Ram, ang boses ay matatag kahit na ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Lika. Ang pagkagulat ni Lika sa pagdating ni Ram ay mabilis na napalitan ng takot. Anong ginagawa niya rito? Tanga ba siya? Mapapatay siya. Ngunit ang pagkagambalang iyon ang tanging kailangan niya. Ginamit ni Acosta at ng mga tauhan nito ang isang segundo para lumingon kay Ram. At ang isang segundo ay sapat na. Sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Lika ang isang bariles ng langis na malapit sa kanya, ipinagulog ito papunta sa mga paa ng dalawang tauhan ni Acosta. Kasabay nito, dumapa siya at gumulong sa likod ng isang malaking container van, ginagamit ito bilang panangga. Ang atensyon ng mga goons ay nabalik sa kanya. Nagsimula silang magpaputok, ang mga bala ay tumatama sa metal na container, lumilikha ng mga nakakabinging ingay. Nakita niya si Ram na tumakbo at nagtago sa likod ng isang malaking tumpok ng mga kahoy. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Isang tingin lang, ngunit puno ito ng mga salitang hindi nila masabi, pagsisisi, pag-aalala, at isang pangakong hindi sila susuko. Ram. Napamura si Ram habang ang mga bala ay lumilipad sa ere. Anong pumasok sa isip niya? Wala siyang baril. Wala siyang training. Isa lang siyang negosyante. Ngunit kailangan niyang gumawa ng paraan. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi sanay sa labanan, ngunit sanay ito sa paghahanap ng oportunidad. At nakita niya ito. Isang luma at kalawang na forklift na nakaparada sa gilid, ang susi ay nakasaksak pa rito. Habang abala ang karamihan ng mga goons kay Lika, dahan-dahang gumapang si Ram papunta sa forklift. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinihit niya ang susi. Sa kanyang gulat, umandar ito. Lika. Dalawa sa mga tauhan ni Acosta ang papalapit sa kanyang pinagtataguan. Alam niyang maubusan siya ng lugar na pagtataguan. Kailangan na niyang lumaban. Mula sa kanyang bota, hinugot niya ang isang maliit na combat knife, ang huli niyang sandata. Huminga siya ng malalim, naghahanda para sa kanyang huling tindig. Bigla, isang malakas na ugong ng makina ang pumuno sa warehouse. Mula sa gilid, rumaragasang sumugod ang forklift, dere-derecho sa dalawang tauhan ni Acosta.
Nagulat ang mga ito, hindi nakailag. Para silang mga bowling pin na tinamaan ng isang dambuhalang bola. Lika, ngayon na, sigaw ni Ram mula sa loob ng forklift. Iyon na ang hudyat. Lumabas si Lika mula sa kanyang pinagtataguan. Ginamit niya ang pagkakataon. Sinugod niya ang isa pang guon na nabigla sa nangyari, mabilis na inagaw ang baril nito, at ginamit ang siko para patulugin ito. May baril na siya. Ngayon, pantay na ang laban. Nagsimula ang isang desperadong labanan sa loob ng warehouse. Si Lika, gamit ang kanyang training, ay mabilis at epektibo, gumagalaw na parang isang tunay na anghel ng kamatayan. Si Ram naman, kahit takot, ay ginamit ang forklift bilang isang dambuhalang panangga at panggulo, itinaas at ibinabagsak ang mga container para lituhin ang mga kalaban. Sila ay isang hindi inaasahang Perez, ang pulis at ang ang tapang at ang talino. Nagtutulungan, nagkakaintindihan kahit walang salita. Ram ampersand Lika, alternating. Nakita ni Acosta na natatalo na sila. Isang tauhan na lang ang natitira sa kanya. Sa galit, itinutok niya ang kanyang baril hindi kay Lika, kundi kay Ram. Kung mamamatay ako, isasama kita, mayaman ka, sigaw niya. Ram, mag-ingat ka, sigaw ni Lika. Ngunit bago pa man makakalabit ni Acosta ang gatilyo, isang putok ang muling umalingaungaw. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Lika. Si Acosta ay napasigaw sa sakit at nabitawan ang kanyang baril. May tama siya sa balikat. Kasabay nito, ang malalaking pinto ng warehouse ay muling bumukas, at bumuhos sa loob ang mga DB agent na armado hanggang liig, pinangungunahan ni Agent Rivas. And gay. Bitiwan niyo ang mga armas niyo. Tapos na ang laban. Napalibutan na sila. Ang huling tauhan ni Acosta ay sumuko. Si Acosta naman, hawak ang kanyang duguang balikat, ay napaluhod sa sahig, talunan. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinupusasan ng mga ahente ang mga nahuli, ang tanging nakikita ni Ram at Lika ay ang isa't isa. Nilapitan ni Ram si Lika. Ang kanyang mamahaling suit ay puno ng alikabok at grasa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit sa mga mata ni Lika, ito ang pinakamatapang na lalaking nakita niya. Nilapitan ni Lika si Ram. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas. Ang kanyang damit ay may bahid ng dugo. Ngunit sa mga mata ni Ram, ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakatayo sila sa harap ng isa't isa, humihingal. Patawarin mo ako, sabi ni Ram, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Lika, I'm so sorry. Sa lahat. Umiling si Lika, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Wala kang kasalanan, Ram. Ako dapat ang magpasalamat. Iniligtas mo ako. Iniligtas natin ang isa't isa, pagtatama ni Ram. Dahan-dahan, iniangat ni Ram ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lika. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang koneksyong mas matatag kaysa sa anumang bakal sa warehouse na iyon. Ang paghawak na iyon ay isang pangako ng simula. Ngunit alam nilang pareho, habang hawak nila ang kamay ng isa't isa, na marami pa silang kailangang pag-usapan. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ang laban sa mga kaaway ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanilang mga puso ay ngayon palang magsisimula. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay ng mga putok ng baril ay napalitan ng katahimikan ng mga pasilyo ng korte. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kay General Ricardo Acosta at sa pagbuwag ng kanyang sindikato ay naging laman ng bawat pahayagan. Si Angelica Alcantara, na dating isang anino lang, ay kinilala bilang isang bayani. Ang kanyang testimonya, kasama ng mga ebidensyang naipon niya at ng mga nakuha mula kay Ram, ay sapat na para siguruhing mabubulok si Acosta sa kulungan habang buhay. Nalinis na ang kanyang pangalan. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang bigat. Ang pagiging kay Angelica, muli ay nangangahulugang harapin ang lahat ng sakit na dala ng pangalang iyon. Nakatayo si Ram sa labas ng isang malaking sementeryo, hawak ang isang palumpo ng puting bulaklak. Naghihintay. Kinakabahan. Nag-usap sila ni Lika o Angelica na magkita rito. Ito ang unang beses na magkikita sila pagkatapos ng gabi sa warehouse. Sa mga sumunod na araw, naging abala ito sa AB, habang si Ram naman ay nagbibigay ng kanyang mga salaysay. Nag-uusap sila sa telepono, mga maikling kamusta ka na,
Ngunit alam nilang pareho na ang tunay na pag-uusap ay kailangang gawin ng harapan. Maya-maya, natanaw niya itong papalapit. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay at hinahangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, wala na ang laging alertong mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Angelica, hindi si Lika. At mas lalo siyang humanga. Salamat sa pagpunta, sabi ni Angelica, isang mahiyain na ngiti ang nasa kanyang labi. Siyempre, sagot ni Ram, iniabot ang mga bulaklak. Para sa kanya. Tumango si Angelica at tinanggap ang mga bulaklak. Halika. Tahimik silang naglakad sa mga hanay ng mga puntod. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida na may pangalang nakaukit, Hey Dalawa Miguel Reyes. Sa ilalim nito ang mga salitang, isang bayani. Isang kaibigan. Umupo si Angelica sa damuhan sa harap ng puntod. Inilapag niya ang mga bulaklak. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Miggy, bulong niya. May ipapakilala ako sa'yo. Tumingin siya kay Ram na nakatayo sa likuran niya. Siya si Ram. Medyo mayabang pero mabait naman. Napangiti si Ram sa sinabi nito. Umupo siya sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo bilang respeto. Matagal na naming pangarap to, alam mo ba, pagpapatuloy ni Angelica, ang tingin ay nasa lapida pa rin. Ang mahuli si Acosta. Ang bigyan ka ng hustisya. Sa wakas, tapos na, Miggy. Pwede ka nang magpahinga ng mahimbing. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng pighati. Isa itong luha ng paglaya. Paalam na, kaibigan. Ilang sandali silang nanatili sa katahimikan. Nang sa wakas ay tumayo si Angelica, may isang bagong gaan sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Ram. Tara. Naglakad sila papunta sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Doon, sa lilim, sa gitna ng katahimikan ng mga yumao, hinarap nila ang kanilang mga sariling multo. Ram, tungkol sa mga nangyari. Panimula ni Angelica. Deve, sabi ni Ram, marahang hinawakan ang kamay nito. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hindi ako naniwala sa'yo. Nasaktan kita. Kung may magagawa lang ako para bawiin ang lahat. Umiling si Angelica. Hindi mo kasalanan. Paano ka maniniwala sa isang taong puro kasinungalingan ang sinasabi, kahit na para sa sarili niyang kaligtasan? Pareho tayong may mga pader na binuo sa paligid natin. Pareho tayong takot. Takot akong magtiwala ulit, pag-amin ni Ram, tinitingnan ang kanilang magkahawak na kamay. Ang unang babaeng minahal ko, ginamit lang ako. Iniwan niya ako na may pakiramdam na ang halaga ko lang ay ang pera ko. Kaya nang dumating ka, na may mga sekreto, bumalik lahat ng takot na yon. At ako naman, sabi ni Angelica, huminga ng malalim. Takot akong magmahal ulit. Ang huling taong minahal ko, bilang kaibigan, bilang kapatid, ay namatay sa harap ko. Ang pagiging malapit sa isang tao ay naging katumbas ng panganib at sakit. Kaya isinara ko ang puso ko. Mas madaling maging si Lika na walang pakialam kaysa maging si Angelica na nasasaktan. Tumingin sila sa isa't isa, ang lahat ng maskara at pagpapanggap ay wala na. Tanging dalawang taong sugatan na naghahanap ng lunas. I'm not asking you to forget your past, Angelica, sabi ni Ram, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo si Miguel. Bahagi siya ng kung sino ka. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. I'm asking you to let me be part of your future. Hayaan mo akong patunayan sa iyo na ang pagtitiwala ay posible. Na hindi lahat ng tao ay sasaktan ka. Tumingin si Angelica sa mga mata ni Ram. Nakita niya roon ang pagsisisi, ngunit higit pa roon, nakita niya ang pag-asa, pagmamahal, at isang pangako ng isang bagong simula. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Isang tunay na ngiti, isang ngiting abot sa kanyang mga mata, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Okay, Ram, sabi niya. Let's start over. Tumayo sila mula sa bench. Magkaharap. Inilahad ni Angelica ang kanyang kamay. Hello. Ako si Angelica Alcantara. Kinuha ni Ram ang kamay nito at marahang hinalikan. Umiti siya, isang ngiting puno ng pag-ibig at ginhawa. Hello, Angelica. Ako si Ram de Villa. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa sementeryo,
palayo sa mga multo ng nakaraan, at papunta sa isang kinabukasang hindi pa nila alam kung ano ang dala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Hindi na sila si Lika ang bodyguard at si Ram ang si. Sila na si Angelica at si Ram. Dalawang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay at sa pag-ibig. At sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni Ram at Angelica. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pag-iwan ng inyong oras, atensyon, at damdamin upang samahan ang ating mga bida sa kanilang mapusok at makulay na paglalakbay. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay isang karanasang puno ng iba't ibang emosyon. May mga pagkakataong kinailangan kong huminto dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok, may mga sandaling napangiti ako ng mag-isa, dahil sa kanilang mga nakakakilig na tagpo. At may mga gabing hindi ako mapakali sa pag-iisip kung paano nila malalampasan ang bawat balakid. Si Ram at Angelica ay naging buhay sa aking isipan, at umaasa akong naging buhay din sila sa inyong mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga lihim at madidilim na kabanata ng nakaraan. Sa halip, ito ang nagsisilbing liwanag na tumutulong sa ating harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ito ay isang testamento na ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ay ang susi sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asang sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pagtataksil, laging may nag-aabang na pangalawang pagkakataon para bumangon, magtiwala at umibig muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng isang pangalawang pagkakataon? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga naiisip at nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod at manunulat na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.